Nang makarating nga sina Aling Susan at Carlos doon sa hotel na kung saan doon tumuloy sina Lynette, Annalyn, Doc RJ at si Michael, agad na niyakap ni Doc Carlos ang kanyang asawa na si Lynette. Nandoon nga rin po si Giselle at tinanong nga nila kung bakit nandoon sa bahay nila si Doc Carlos samantala nakita daw ni Giselle na nakikipag-away doon sa pulis na kung saan nga po sa city jail. Pero marami na namang alibi si Doc Carlos at nakapag-isip na naman siya ng mga sagot sa kanilang mga tanong, kung kaya't napaniwala naman niya itong si Lynette. Sinabi nga ni Lynette na sasama siya na babalik sa kanilang bahay, ngunit hindi naman pumayag si Doc Carlos dahil nga natatakot siya na makita ni Doc Carlos ang katawan ni Irene. At dito na nga po bumuhos din ang luha ni Doc Carlos nang makita nga niya na isa ng malamig na bangkay si Irene, dahil nga isa siyang doktor at ang ginagawa niya ay magligtas ng buhay, hindi pumatay. May konsensya rin si Doc Carlos dahil nga sa nangyari dito kay Irene, ngunit wala na siyang magagawa dahil nga ayaw niyang masira ang buhay niya at ayaw niyang masira ang pagtitiwala ni Lynette sa kanya. Ngunit hanggang kailan naman kaya maitatago ni Doc Carlos ang kanyang mga kasamaan, mga kapuso, samantala bigla namang dumating si Harry doon sa bahay nila Doc Carlos at buti na lang nailagay na ni Doc Carlos ang katawan ni Irene sa likuran ng kanyang kotse. Nagtaka naman si Harry kung bakit may karpet doon at marami na namang alibi si Doc Carlos at napaniwala na naman niya itong si Harry, mga kapuso. Samantala, doon naman sa Apex Medical Hospital, nakita ni Giselle si Zoe na napakalungkot nito at sinabi naman niya na huwag na siyang malungkot dahil nga naligtas na sila dito sa pagkaka-hostage at nabalik na rin sa bilangguan ang kanyang mama na si Moira. Samantala, kinausap naman ni Giselle si Justin, ngunit supalpal lamang ang ipinamalas ni Justin sa kanya dahil nga sinabi ni Justin na nakikipagkaibigan pala si Giselle sa mga taong kriminal at nag-search daw sa internet si Justin kung ano ang buhay nga ni Lotus at dito nga niya nalaman na mamamatay tao si Lotus dahil pinatay niya ang kanyang asawa at ang kabit nito. At dito naman po malungkot na naman si Giselle dahil sa ipinakita ng kanyang anak na si Justin. Samantala sa pag-uusap nga nila Harry at Doc Carlos, pinagsabihan ni Doc Carlos na wag na siyang makikipagkita kay Irene. Ngunit sinabi naman ni Harry na mabait siyang tao at siya nga ang ina nito. At pasigaw na sinabi ni Doc Carlos na dapat sundin niya ang kanyang utos. Samantala, nalaman naman ni Michael at Doc RJ na itong si Irene nga ay ang ex-wife ni Doc Carlos, kung kaya't gagawa nga sila ng paraan para sa ganun nga ay makakuha ng ebidensya at masabi nga dito kay Lynette na mayroon ngang kinalaman si Doc Carlos dito sa pagkamatay kay Irene. At nang makita naman ni Lynette ang pabango ni Irene na naiwan ni Doc Carlos doon sa CR ay sobrang nagtaka na talaga ito at nagkaroon na nga ng paghihinala dito kay Doc Carlos na hindi magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay kundi isang babae. At dito naman po magkakaroon ng lakas ng loob si Harry na ipagtapat kay Lynette na si Irene nga ang kanyang nanay at ito nga ang ex-wife ni Doc Carlos. At kapag makita nga nila ang bangkay ni Doc Carlos, siguradong ang bangkay ni Irene, siguradong si Doc Carlos ang magiging main suspect dito. Samantala, nagkaroon naman ng pagtatalo ng pag-uusap sina Doc RJ at Carlos dahil nga nagseselos si Doc Carlos dito kay Doc RJ na kunwari lang daw binibigyan niya si Annalyn ng pagkain, ngunit kinukuha daw niya ang simpatsya ni Lynette. Seloso talaga si Doc Carlos at makasarili, mga kapuso, no? Sana naman po makonsensya ka na dyan at sabihin mo na ang mga
masamang ginawa mo, Doc Carlos. Pero sabi nga nila, ang lihim ay kailanman hindi maitatago ng habang buhay. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye.